Gusto mo bang malaman kung paano mapadami ang customer sa negosyo mo? At para maiwasang malugi ang negosyo, gusto mo bang malaman yan? Pwes tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi ituturo ko sa'yo ang 5 paraan para dumagsa ang customer sa negosyo mo. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. 5 negosyo tips pampadami ng customer sa negosyo mo. Bago natin umpisahan, may ikwekwento ko sa'yo. Ito yung istorya ng buhay ko. Way back 2020. 2020, yan yung baguhan pa ako sa mundo ng pagnenegosyo. Nagtayo ako ng isang milk tea shop. Sa unang 3 buwan yan, pumaldo ko ng pera. Masasabi kong tsamba na curious lang ang mga tao sa unang 3 buwan ng negosyo kong milk tea. Kaya nasa pool ko yung madaming benta. Madaming customer nasa pool ko agad dyan. Pinakauna pa lang. Pero hindi natapos dun. Dyan dumating ang problema. Nung dumami ang benta ko nun, kala ko yung perang yun, hindi na yun mauubos. Eh baguhan pa ako sa mundo ng pagnenegosyo niyan. Kaya kung umorder ako ng mga stocks, ang ginagamit ko carpool, kotse. Yan ang pinapadeliver ko. Ang mahal ng bayad dyan. Tapos kung umorder ako ng mga stocks ko, payat ang 50 mil. Imaginein mo yun kung gaano karaming milk tea products ang na-order ko sa halagang 50 mil. Kaya ang nangyari sa inventory ko, na overstocks ako. At dumating na ang matinding problema. Yung milk tea ko, tumumal na. Unang 3 buwan lang pala malakas. Pagkatapos ng 3 buwan, sobrang tumal na. Kala ko nung nakabenta ako ng marami unang 3 buwan, kala ko tuloy-tuloy na yun. Kasi baguhan pa ako sa mundo ng pagnenegosyo. Tapos yung stocks ko pa, halagang 50 mil. Tapos tumumal na ang benta. Tulog ang pera sa stocks. Napanis lang yun yung mga stocks kong yun. Mismanage ako sa pera. Nung tumumal na, nawala na yung mga tauhan ko. Nag-aalisa na. Nawala na yung taga-marketing ko. Nawala na yung taga-sagot ko ng inquiry. Nawala na yung taga-deliver ko ng mga milk tea. Lahat nag-aalisa na. At nag-domino effect na. Hanggang sa nagsara, nalugi na ang negosyo kong yan. Pagkatapos kong malugi nun, sobrang lungkot ko. Punta ako sa mga kaibigan ko. Inom lang ako ng inom. Kasi lugi ako. Wala na akong pera. Wala na akong pang negosyo. Nalugi na ako. Pero ang hindi nawala sa akin, yung lagi kong pagsisimba. Alas 4 ng hapon, sa simbahan dito sa amin, lagi akong nasimba. Kasi hindi ko na alam gagawin ko nung panahon na yun, nung nalugian ako ng negosyo ko. Alam mo ang sinagot sa akin ng Diyos? Inalok ako ng kakilala ko. Isang call center agent na sumideline ako sa kanya. Kasi ang mga call center, laging puyat yan. Yung call center na nag-alok sa akin, nagtrabaho ako sa kanya. 4 AM hanggang alas 8 ng umaga. Ako ang nagtatrabaho sa kanyang call center para makatulog siya ng maaga. At pagkalabas ko, pagpatak ng alas 8 ng umaga, nagtitinda ako sa sari-sari store ng aking inay. Yung inay ko may-ari ng sari-sari store. Binigay niya sa akin yung 3 pinakamalakas sa sari-sari store niya. 3 product binigay sa akin ng inay ko. At yun ang tinitinda ko. Ang kita nun akin. At doon ako nakaipon muli na nakaipon. Nagtatrabaho akong call center agent, sidekick ng call center. Tapos nagtitinda pa ako sa sari-sari store ng aking inay. Subok ng malakas ang tindahan ng inay ko Kaya pag naglagay ako dyan ng product, may bumibili na. Yun ang ginawa ko nun. Kaya nakapagpatayo uli ako ng negosyo. At eto na, nung nakapagpatayo na muli ako ng negosyo, gusto ko nang bumawi mula sa pagkalugi ko nun. Unang buwan, ramdam ko na agad na tumutumal. Kakaunti ang customer. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na ganito. Ganito na yung nangyari sa akin dati sa milk tea. Tumumal ang benta ko sa milk tea, kaya nalugi. Sa bago kong negosyo, ganun ulit mangyayari. Sabi ko, hindi na ako papayag. Alam mo ang ginawa ko? Diyan na ako nag-vlog. Nag-vlog na ako. 20 days straight nag-vlog ako. Nagsalita ako sa harap ng camera. Sa 20 vlog kong ginawa, wala akong pakialam kung may manonood. Basta ang gagawin ko to para kumapala mukha ako sa harap ng camera. At diyan ko napalakas ang negosyo ko. Kasi bawat tatangkilik sa aking customer, binibidyohan ko. At yun ang pinakamakapangyarihan pampadami ng customer. Yung mabidyohan mo ang customer mo, ma-vlog mo, at ma-upload mo sa social media na yan ng negosyo mo. Customer feedback, yan ang ginawa ko. Nagawa ko yan kasi makapal na mukha ko sa harap ng camera. Nakakapag-vlog na ako. Kaya pag tinutukan ko ang customer ng camera, wala na silang magawa kundi pumayag. Kasi vlogger ang nagbibidyo sa kanila. Diyan ko napalakas ang negosyo ko. Nag-vlog ako. At binibidyoan ko ang mga customer ko para makuha ko ang mga feedback nila. At i-upload ko sa social media na yan. Yan ang pinagbago sa buhay ko. Simula nung nag-vlog ako. At itong vlog na to, itong napapanood mo sa akin ngayon, kumikita din ako dito. Yan ang malaking pinagbago sa buhay ko. Diyan ko napadami ang customer ko.
dahil sa pagbablog. At yan ang sinagot sa akin ng Diyos. Nung panahong nalugi ako at simba ako ng simba 4:00 ng hapon, yan ang dininig niya sa panalangin ko. At yan ang nagpabago ng buhay ko. Kaya ito yung 5 negosyo tips para dumami ang customer sa negosyo mo. Ang pinakauna agad dyan, vlog. Mag-vlog ka. Gagawin mo ang pagbablog. Unang 20 videos katulad ng ginawa ko dati. Araw-araw mong gawin yan. 20 videos, humarap ka sa camera. At i-upload mo sa social media mong yan. Magsalita ka lang ng kahit ano sa harapan ng camera. Ang training natin dito, masanay ang mukha mo, humarap sa camera. At kapag kumapal na, nasanay na ang sarili mo sa camera, madali mo nang mabibidyohan ng mga customer mo. Madali mo nang magagawa ang mga marketing advertising video para sa negosyo mo. At pag in-upload mo yan mga advertising video mo, yan ang hahatak ng mga customer mo. Kasi yan na ang panahon natin ngayon. Ang mga tao tutok na sa cellphone. Cellphone na ang panahon ngayon. Kaya pag nag-vlog ka, palaging mapapanood ng mga tao ang negosyo mo. Ikaw agad maiisip nila, yung negosyo mo. Kasi lagi ka nilang napapanood. At yan ang kapangyarihan ng pagbablog. Kaya kung gusto mong dumami ang customer mo, ang pinakauna nating paraan, mag-vlog ka. Sanayin mo mukha mo sa harap ng camera. 20 videos gawin mo yan. Araw-araw. At i-upload mo. I-make sure mo na maa-upload mo sa account mong yan. Para masanay ka. Wala ka ng pake sasabihin ng iba. Basta mag-vlog ka para dumami ang customer ng negosyo mo. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pangalawa nating paraan. Kung paano padamihin ang customer sa negosyo mo ay ang customer feedback technique. Ito yung technique na gagawin mo ang pagbablog number 1. Pag kumapal na ang mukha mo sa harap ng camera, lahat ng customer na tatangkilik sa negosyo mo, kailangan mabidyohan mo yun. Bakit mo magagawa yun? Sanay ka na mag-vlog 20 videos araw-araw. Pag nagawa mo yun, kakapal na ang mukha mo sa camera. At itong number 2, mabibidyohan mo na ang customer mo. Lahat ng tatangkilik sa negosyo mo, kailangan mabidyohan mo yun. Kunin mo yung feedback nila, ang experience nila. Tanungin mo mga customer mo, "Hello ma'am, kamusta ang aming produkto?" Sasagot yun, "Salamat po, masarap." Tanungin mo uli, "Marerecommend nyo pa po ba ang negosyo namin sa iba?" Sasagot yung customer mo, "Yes na yes po." At yung video na yun, i-upload mo sa social media page ng negosyo mo. I-upload mo yun. At yung makakapanood ng mga vlog, yun ang magiging solid na customer ng negosyo mo. For example natin, nagtitinda ng pizza. Pag ang tao nag-crave sa pizza, kakapanood nila ng kakapanood sa vlog mo, ikaw agad may isip nila. Pag nagutom sila sa pizza, yun ang kapangyarihan. Kapag may customer na gustong tumangkilik sa negosyo mo, kailangan mabidyohan mo yun. Kailangan makunan mo ng video na lalabas yung feedback nila kung gaano kabangis ang negosyo mo. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pangatlo nating paraan. Kung paano padamihin ang customer sa negosyo mo ay ang FB ads. Nag-a-ads ka ba? Yung magbabayad ka sa platform na yan para ipakita ng platform na yan sa maraming tao ang negosyo mo. Sa panahon ngayon, ang pinakamagandang ads, yung mga vlog mo, yung mga customer feedback mo, nagbablog ka na. Nakukunan mo na ng feedback ang yung mga customer na tumangkilik sa negosyo mo. Yun ang salangan mo ng ads. Di mo kailangan ng malaking halaga. 100 isang araw lang. Salangan mo ng ads yun. Yung feedback na yun. Yun ang sinasalangan ng ads. Para mas ibato, mas ipakita ni FB sa maraming tao yung video yun. Di ba sabi ko sa'yo kanina, kapag nag-vlog ka, lagi kang mapapanood ng mga tao. So ang gagawin mo sa FB ads, magsasalang ka ng 100 para ibato mismo ni FB sa maraming tao, sa maraming FB user, yung mga video, advertising video ng negosyo mo. At kakapanood ng tao sa iyong negosyo, ikaw lagi ang may isip nila. Ang marketing, ang pampadami ng customer, ang goal dito, hindi ka makalimutan ng tao. Iparamdam mo na nandito ka pa. Parang Jollibee. Kahit malaking kumpanya na ang Jollibee, hanggang ngayon nagpapakita pa rin lagi sila sa mga TV, sa mga commercial sa FB. Lagi sila pa rin nalabas. Kasi ang goal ng marketing, ipakita mo na buhay pa rin ang negosyo mo. Araw-araw gumawa ka ng video at yan ang FB ads mo. Salangan mo ng 100, dadami, dadagsa ang customer mo sa iyong negosyo. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pang-apat nating paraan. Kung paano padamihin ang customer sa negosyo mo ay ang flyers. Alam mo ba yung mga flyers? Yung mga inaabot na parang papel? Yan, magpa-print ka ng ganyan. Kuwari, nagbebenta ka ng gasol. Kailangan maganda yung pagkaka-print ng flyers mo. At yan ang iaabot mo sa mga tao. Iaabot mo yan sa mga taong kakilala mo. At yung mga kakilala mong yun, pinsan, meron akong flyers dito, nagbebenta ako ng gasol. Pag nakabenta ka, meron kang 50. Boom! Yung salitang yun. Yung pinsan mo na mag-aalok sa maraming tao.
tao. Na-imagine mo ba yon? Kasi may 50 siya kada benta niya. Inabutan mo lang ng isang pliers, ay magaling yung pinsan mo magbenta. Makabenta ng 10 yan isang araw. 10 gasol. May 500 siya. Kikita ka rin. Dadami ang benta mo. Dadami ang customer mo. Nang walang kahirap-hirap, nagpa-print ka lang ng flyers. Binigay mo sa pinsan mong magaling magbenta. At magic yun. May hiwaga yun. 50 kapalit ng ibebenta niya yung produkto mo. Mas gagalingan niya. Kasi may 50. Diyan dadami ang customer mo. Kapag ginagawa mo yan, huwag mong pagsasabi sa iba yan. Yan ang pinakasinesikreto ko hanggang sa panahon ngayon. Di ko sinasabi yan. Napakasimple niyan. Pero hindi yan ginagawa ng karamihan. Pero ngayon nalaman mo na. Yan ang hiwaga ng flyers. Huwag mong kakalimutan yan. Flyers ang gamitin mo. Pampadami ng customer sa negosyo mo. Ayos? Okay, next. Dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan. Para dumami ang customer sa negosyo mo ay ang... Ito na yung pinakahuli. Ito yung pinaka-ultimatum. Ito yung pinaka-makapangyarihan. Ay ang pumwesto ka sa mga pistahan, mga basar, yung mga festival. Basta may concert, kailangan mo makapwesto doon. Kailangan mo makapagtinda doon ng negosyo mo. Paano mo gagawin yun? Ngayon pa lang, isipin mo na. Bumili ka ng lamesa na madaling itiklop. Magpagawa ka ng isang malaking tarpaulin ng negosyo mo. At bumili ka ng mga gandang ilaw. Yung maliwanag sa gabi. Pumwesto ka sa mga concert. Daming tao dyan sa mga concert, mga pistahan, mga basar. Nandyan ang mga buyer na may panggasto sa bulsa. Kaya pag pumwesto ka dyan, for example natin sa kabilang barangay, may pistahan, may concert. Tiklopin mo na agad ang lamesa mo. Punta ka na agad dun sa kabilang barangay na may concert. Ilagay mo dun lahat ng paninda mo. Gandahan mo yung ilaw mo, yung maliwanag, yung makikita ng mga tao, maaakit ang mga tao sa pwesto mo. Diyan ka papaldo. Diyan dadami ang customer mo. Kasi ang daming tao dyan sa mga yan. Isipin mo pag nag-concert ang isang artista, daming tao dyan, dinadagsayan, payat dyan ang 100,000 tao. At yung mga taong yun, kakanood nila ng concert, magugutom ang mga yun, mauuhaw ang mga yun, kakailanganin ng mga produkto ng negosyo mo. Kaya pag pumesto ka sa mga yun, sa mga concert, sa mga basar, dagsa ang tao dyan, dagsa ang benta mo, dagsa ang customer mo. Huwag mo ipagsasabihan. Yan ang isa sa pinakasikreto ko sa pagninegosyo. Yan ang gawin mo. Sure ball, dagsa ang customer sa negosyo mo. Kaya ako to sinasabi sa'yo, pinaniniwalaan ko, customer ang puso ng negosyo. Yan ang pinaniniwalaan ko. Lahat ng gawin mo sa negosyo mo, patungkol sa customer. Pagmamahal sa customer, lahat patungkol sa customer. Yan ang pinaniniwalaan ko. Lalaki ang negosyo mo. Ang kalaban natin dito, kapag hindi dumami ang customer mo, kamusta tayong mga may-ari? Kamusta kapag kakaunti ang customer na pumupunta sa negosyo mo? Kamusta? Diba sobrang nakakalungkot? Yan ang kalaban natin. Yung kakaunti, ang customer, ang gagawin mo. Susuko ka magnegosyo. Yan ang mabigat nating kalaban. Kailangan nating talunin yan. Kaya niyayaya kita. Inaanyayahan kita. Samahan mo ko. Mag-usap tayo palagi. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Para palagi pa tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Inaanyayahan kita. Niyayaya kita. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Galingan mo ng sobra-sobra. Lahat gawin mo. Lahat ibigay mo sa negosyo mo. Mapadami mo lang ang customer na yan. Ang mga paraan, alam mo na ngayon. Binigay ko na sa iyo ang 5 paraan. Diyan kita niyayaya sa mundong yan. Sa mundong dagsa ang customer sa negosyo mo. Mga kanegosyo ko, ang customer, ang puso ng negosyo. So ngayong alam mo na tong kaalaman na to, lahat ng gagawin mo sa negosyo mo, patumbok lang sa customer. Ako pa lang ang nagsabi sa inyo niyan, na customer ang puso ng negosyo. Walang iba nagsasabi niyan. Maaaring hindi nila alam or ayaw nilang sabihin. Pero sa akin nalaman mo. Walang bayad yan. Makinig ka lang palagi. Ito ang iiwan ko sa iyo ngayon, kapwa negosyante ko. Galingan mo palagi. Mahalin mo ang customer mo bilang tao. Huwag mo silang bentahan lang. Iparamdam mo sa kanila na mahal mo sila. Kasi customer ang puso ng negosyo. At huwag kang makakalimot sa Diyos. Katulad ng nangyayari sa buhay ko dati. Kahit ako'y nalugi, palagi ako nagdadasal. At yan din ang gusto kong iwan sa'yo. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Palagi kang magdasal. Araw-araw. Hingin mo ang gabay sa Kanya. Walang makakapigil sa tagumpay mo sa pagninegosyo. Kapwa negosyante ko, isang hiling ko lang sa'yo. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala po, yung nasabi ko sa iyo kanina, yung vlog, mag-vlog ka. Kung hindi mo talaga kayang mag-vlog, kung hindi mo kayang humarap sa camera, kung nahihiya ka,
magpaturo ka sa akin mag-vlog. Tuturuan kita isang buwan. 1 month training. Te-trainingin kita. Gagawin kitang vlogger sa loob ng isang buwan. Pupusta ako, magiging vlogger ka. Tatanggalin ko hiya mo sa camera. Babasagin ko ang hiya mo sa camera. Tuturuan kita kung paano magsalita sa harap ng camera. Anong sasabihin mo sa harap ng camera? Ako na ang bahala dyan. Mag-aapat na taon na ako sa mundo ng pagbablog. Kabisado ko na ang pasikot-sikot dyan. At sa pagbablog, dollars ang kinikita ko dito. Gumana sa buhay ko to. At lahat ng mga tekniko sa pagbablog ituturo ko din sa'yo. At ma-promote mo pa ang negosyo mo. Saan ka pa? Kung nahihiya ka, kung takot ka sa camera, magpaturo ka sa akin. Para ikaw na maging vlogger, ikaw na maging marketing, promoter ng negosyo mo. Na walang bayad kasi may-ari ka. Ikaw na ang gagawin kong vlogger. Para only marketing, only promotion na ang negosyo mo. Mag-text ka lang sa number na yan or mag-comment ka sa baba. Kung gusto mong magpaturo sa akin, gagawin kitang vlogger sa loob ng isang buwan. May bayad yan. At hindi yan madali, isang buwan yan. Araw-araw gagalingan natin. Maging vlogger ka. Sa loob ng isang buwan, hindi yan madali at may bayad yan. Pero pupusta ko sa'yo, magiging vlogger ka. Kikita ka ng dollars at mapopromote mo pa ang mga negosyo mo. Para sa'yo tong ituturo ko. Mag-enroll ka na ngayon pa lang kung gusto mong maging vlogger katulad ng napapanood mo ngayon. At nga pala po, sa lahat po ng gustong sumuporta, umorder ng ating libro. Bili po kayo ng libro ko, mga kapwa negosyante ko. Itong librong to, sinulat ko para sa inyo. Pagbebenta, pagtitipid, pampadami ng customer sa negosyo. Lahat nasa librong to. Sa lahat po ng gustong umorder ng ating libro, comment lang po kayo sa baba or mag-text po kayo sa number na yan. Sa lahat po ng gustong umorder ng ating libro, ito ang libro na para sa inyong mga kapwa negosyante ko. Mag-comment ka dyan sa baba kung gusto mong umorder ng ating libro. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!